Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Dead on the spot ang isang delivery rider matapos tumilapon mula sa isang tulay sa Pandacan, Maynila. Ayon sa barangay, posibleng naisalba pa ang buhay ng rider kung may railings ang tulay. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang pagtilapon ng isang delivery rider mula sa isang tulay sa Pandacan, Maynila mag-aalas 7 ng umaga kahapon. Ang biktima agad namatay ayon sa pulisya. Base sa investigasyon, sa hindi pa malamang dahilan, nawalan ng kontrol ang rider at bumangga sa gutter bago siya tumilapon sa isang brewery o pagawaan ng alak. Isang kapwa motorista raw ang nakakita sa nakatumbang motor at nang silipin ang ibaba ng tulay, doon nakita ang rider na nakahandusay. Agad siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Ayon sa barangay, posibleng may kinalaman ng pakurbang likuan sa tulay kaya nag-alangan ang rider. Alanganin kasi yung kurba na yun. Yan tulay na marami na aksidente talaga. Minsan lasing, nakainom. Isa nagmamadali. Mula rito sa bahagi ng tulay na walang mga railings, tumalsik ang rider papunta sa isang brewery na nasa ibaba nitong tulay. Sabi ng barangay, may railings dati ang tulay pero may mga nagnakaw. Posible raw naisalba pa ang rider kung may harang ang tulay. Mare, dahil may babandaan siya, kung may railings eh. Nagro-ronda kami kasi ang magnanakaw mas mabilis sa amin eh. Roronda ulit kami ng 1, wala pa yan. Yung mga alanganing oras, diyan sila tumitira. Ayon din sa barangay, may isang linggo nang walang ilaw sa nasabing tulay na delikado para sa mga motorista tuwing gabi. Nananawagan sila sa Manila LGU na aksyonan ng problema sa railings at ilaw sa tulay. Nagpaalala rin sila sa mga motorista na magdahan-dahan habang bumabaybay sa tulay para maiwasan ang aksidente. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. May panibagong rollback o bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG simula po bukas. Ayon sa LPG Marketers Association, nasa 3 piso kada kilo ang rollback bukas. Katumbas po yan ng 33 piso sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Bukod pa yan sa parehong halaga ng rollback noong Biyernes. Ayon sa LPGMA, bunsod po ito ng bumabang presyo ng shipping at transport. May panibago namang mega oil price rollback ngayong linggo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. 24 pesos and 94 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 41 centavos sa kada litro ng gasolina at 2 pesos sa kada litro ng kerosene. Panawagan ng Pangulo sa mga oil company na ipatupad ito ng buo, tama at walang pagkaantala. Wala pang opisyal na anunsyo ang oil companies. Karaniwang Martes ipinatutupad ang mga pagbabago sa presyo. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na may aayusin nila ang sistema ng pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa drivers na apektado ng mahal na presyo ng langis. We recognize that we could have done better and we should have done better. And we will do better sa mga payout distribution po natin. Sana mas may maayos na pamamaraan o sistema tayo na sinagawa like having a queuing system para ma-control din natin yung bilang ng mga drivers na pumunta sa payout site natin. Sinabi yan ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng unang balita sa unang hirit matapos masawi ang isang motorcycle taxi rider na pumila sa Quezon Memorial Circle nitong Sabado. Sabi ni Dumlao, hinihintay pa nilang ilabas ang death certificate ng rider para malaman kung ano ang kanyang ikinamatay. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay si Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng nasawing rider. Tutulong daw ang DSWD sa mga gastusin sa ospital, pagpapalibing, transportasyon, gayon din sa pag-aaral ng anak ng rider. Ito ang GMA Regional TV News. Nasawi ang isang buntis at kanyang babaeng anak matapos mabangga ng closed van ang kanilang bahay sa Mariveles, Bataan. Ayon sa mga otoridad, umiidlip ang mag-ina sa kanilang bahay sa barangay Alasas Asin nang mangyari ang disgrasya. Sa tindi po ng impact na sira at tumagilid ang van. Natapon din ang mga karga nitong tile adhesives. Ayon sa naiwang padre de pamilya, sinabi ng nadisgrasyang driver na nawalan siya ng preno habang pababa sa kalsada.
Nakatalon palabas ng closed van ang driver at pahinante nito. Iniimbestigahan na ang insidente. Halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga ang nasabat sa Bacoor, Cavite. 2 high-value drug personalities ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa kanilang inuupahang apartment. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Bukod po sa hinihinalang shabu, nakuha rin sa kanila ang marked money, cellphone, ilan pang drug paraphernalia at kotseng kanilang ginamit. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Magiging mainit at malinsangan muli sa maraming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. 40 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, Coron at Cuyo sa Palawan, Davao City at sa Cotabato City. Dito po sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 39 degrees Celsius ang heat index o damang init partikular na sa Pasay. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, walang binabantayang bagyo o sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ridge of high pressure area ang nananatiling pangunahing weather system sa bansa, partikular na sa extreme northern Luzon. Hulikam sa Quezon City, nagliyab ang kotseng yan sa Quezon Avenue na sakop ng Barangay Doña Josefa kaninang madaling araw. Ayon sa Quezon City Police District, sumadsad muna sa bangketa ang kotse bago nagliyab. Napula naman ang apoy ng mga rumisponding bumbero. Ligtas ang 2 sakay ng kotse na nagtamo lamang ng minor injuries. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliyab ng kotse. Hulikam sa Quezon City ang pagsalpok sa poste ng isang modern jeep. Mahigit 20 pasahero po ang sugatan. Ang paliwanag ng driver sa Balitang Hatid ni Bea Pinlac. Nabulabog ang bahagi na ito ng P. Tuazon Corner 15th Avenue sa Barangay San Roque, Quezon City kahapon. Nang sumalpok sa poste ang modern jeepney na yan na puno ng pasahero. Sa lakas ng pagbangga, umalog ang poste at tumalsik sa kalsada ang mga nasirang parte ng traffic light. Wasak ang harapang bahagi ng modern jeep. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang nag-overtake ang modern jeep sa isang traditional jeep. Kapit na kapit po ako, tapos pagdating po dito, sumingit po siya dito sa gilid, tapos bigla po kami sumalpok. Opo. Napapikit na lang po, pagtingin ko yung mga pasahero, nasa harap na eh. 22 pasahero ang sugatan, kabilang ang 6 na menor de edad. Ang pinakabata, 4 na taong gulang na lalaki. Ang pasahero naman na nakaupo sa tabi ng driver, kritikal ang kondisyon. Naipit kasi yung paa niya eh. At saka siya yung napuruhan because ang pwesto niya ay nandun sa side ng driver. Yun yung mismong tumumbok or sumalpok doon sa poste. For sure po yung paa nun may bali and yung ibang part ng katawan more or less may fracture daw. As of now, wala pa naman pong sinabi na inamputate or pinutol. Ang driver ng modern jeep, nakaidlip habang nagmamaneho. 7 oras na raw siyang nagmamaneho ayon sa pulisya. Nakatulog po ako ma'am, no, mga oras na po yun. Hindi ko rin po akala na mapipikit po ako ng ganong katagat paggising ko po. Ayun na po yung nangyari sa akin. Hindi lang po ako antok, di rin po puyat. Ano lang po, parang nahipan lang po yung mata ko, napikit po ako. Humingi po ako ng pasensya sa inyo, hindi naman po gusto nyo nangyari. Nagnegatibo sa alcohol test ang driver habang hinihintay pa ang resulta ng drug test niya. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Nakikipag-ugnayan na ang QCPD Traffic Enforcement Unit sa Land Transportation Office para maisyuhan ng show cause order ang driver at operator ng sumalpok na modern jeep. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Ayon po kay QCPD Traffic Enforcement Unit Chief Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lim, pumanaw na ang isa sa mga pasahero ng modern jeep na sumalpok sa poste. 21 naman ang bagong bilang ng mga sugatan at lahat po ay nakalabas na sa ospital.
More than a competition, tinitingnan daw ni Jeremy ng P-pop boy group Horizon ang pagsali niya sa Stars on the Floor na training ground to improve his dancing skills. Napakita namin at Shanti na kakaiba. Kaya namin kahit maging femme, ako, especially ako lalaki, naging babae talaga ako doon. Nag-commit talaga ako into that character. Lagi ko lang po nilook forward na comment is yung kay Coach Shebik. Isa ang Horizon sa representatives ng Pilipinas sa ginanap na ASEAN-Korea Music Festival o Round 2026. Nalayong palakasin ang musical bond among ASEAN nations and Korea. Bukod kay Jeremy ng Horizon, nagpasiklap din sina Sofia ng Kaya at Joker ng First One. Ito ang unang pagkakataong ginanap sa Pilipinas ang international musical event. At isa sa hosts ang kapusong artist na si Gabby Garcia. And I am Gabby Garcia from the Philippines! It's such an honor kasi it's such a big and prestigious festival here in the Philippines. And ang ganda din ng initiative ng ASEAN to form this festival kasi you get to also listen to the music of other countries and it's a nice opportunity to collaborate Filipino talent with different talents across Southeast Asia. Co-host ni Gabby ang Korean singer-songwriter na si 10cm na nasa likod ng ilang K-drama soundtrack. Jam-packed ang Smart Araneta Coliseum dahil sa 2-day event. Standout ang performance ng Korean group Mellow Mans na kinanta ang Love Maybe na kabilang sa soundtrack ng K-drama Business Proposal and animated film K-pop Demon Hunters. Pumatok din ang sariling rendition ng Bruneian singer na si Shafiq Abdillah ng OPM song na Pasilyo. Hindi rin nagpahuli ang Filipino singers, sina TJ Monterde, grupong Cup of Joe, at Ben and Ben na sinabayang kumanta ng crowd. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA News. Kinumpirma ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes IV na haharap sila sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa Miyerkules. Tatalakayin ng House Justice Committee ang mga hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kilalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinasampina ng komite ng nakaraang hearing kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng bise. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pag na-establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senador Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ng pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment mode. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA News. Simula ngayong araw, libre na ang toll sa expressway ng mga sasakyang may kargang pagkain at agricultural products.
Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kwalipikado sa libreng toll ang mga sasakyang accredited ng Department of Agriculture at may RFID sticker. Napagkasunduan anya yan kasama ng toll concessionaires para makatulong na ma-stabilize ang presyo ng pagkain sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Isang buwan muna yung ipatutupad at posibleng palawigin depende sa magiging assessment at pag-uusap. Sa ibinigay na video ng Intramuros Administration sa GMA News, maririnig ang paulit-ulit na pagmumura ng e-trike driver na yan sa isang gwardya. Hindi malinaw sa video kung may sinasabi ang gwardya. Ilang saglit pa, may mga dumating para umawat hanggang sa bumaba ang rider ng e-trike at nagsuntukan ng dalawa. Sa investigasyon ng pulisya, sinita ng gwardya ang e-trike driver dahil sa iligal na pagparada sa harap ng isang establishmento. Batay naman sa nakalap na impormasyon at pakikipag-usap sa ilang saksi ng Barangay 655, tila nairita ang e-trike driver dahil siya lang daw ang sinita ng gwardya sa dami raw ng e-trike drivers doon. Kapwa nagtamo ng mga sugat ang driver at gwardya na pinalaya na. Ayon sa pulisya, magdedemandahan ang magkabilang panig ng physical injury. Patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. Kinundin na naman ng Intramuros Administration ang insidente. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan at misconduct sa loob ng walled city. Hulikam ang tangkang pananaksak sa isang lalaki habang nasa computer shop sa Tondo, Maynila. Ang krimen na pigilan ng kaibigan ng biktima na dumamba sa suspect. Balitang hatid ni Jamie Santos. Abala sa paglalaro ang magkakaibigang ito sa loob ng isang computer shop sa Tondo, Maynila, lumapit ang isang lalaki. Nagmasid hanggang bigla niyang itinaas ang kamay na may hawak ng patalim. Tinangka niyang saksakin ng isa sa mga naglalaro. Agad siyang napansin ng isa pang lalaki sa loob ng computer shop. Sinunggaban niya ang lalaking may patalim na bumagsak palabas ng computer shop at tumakbo palayo. Yung lalaki nga po, pumasok na po dito. Then aninagan po ng aking kaibigan na meron pong patalim sa tagiliran, then sa likod po. Isang maiksi po na patalim, then yung isa po, mahaba po talaga, parang pangbaboy nga daw po sabi po ng mga pulis Ang lalaking dumamba sa salarin, natakot man para sa sariling kaligtasan. Mas nangibabaw raw sa kanyang isip ang kaligtasan ng kaibigan. Nung una po, inabahan po ako. Pero kahit sino naman po, ma'am, gagawin naman po yun, ma'am. Naaresto kalauna ng suspect at nakuha na ng 2 patalim. Pagkakarinig ko po sa kanya, yung tinatanong po siya, kursunada lang po talaga akong patayin. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang suspect. Hawak siya ng MPD Station 7 at nakaharap sa reklamong attempted homicide. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. 2 patay sa pamamaril sa Kadayangan na isang special geographic area na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa mga otoridad, hinarang ng 2 lalaking nakabonet ang 3 magkakaangka sa motorsiklo at saka binaril. Nakatakas sa mga suspect na sakay rin ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang 2 sa mga biktima. Isa naman ang sugatan. Rido o away pamilya ang tinitinang motibo sa krimen. Inimbestigahan pa ang krimen. Pwede raw maging state witness ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ayon sa isang law expert. Yan ay sakaling may isang pangkasong kriminal o administratibo sa hinaharap. Dati nang iginiit ng bise na wala siyang nilustay na confidential funds gaya ng sinasabi ni Madriaga. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa papel umano ni Ramil Madriaga sa pag-deliver ng perang bahagian niya ng confidential funds ng Office of the Vice President, sa tingin ng isang constitutional law expert, pwede siyang maging state witness sakaling may kasong kriminal o administratibo na ihain sa hinaharap. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na humarap sa House Committee on Justice. Yung sinasabi niya o allegation ng impeachment complaint na illegal na paggamit ng
intelligence fund. So kasabwat siya doon kasi siya nga yung taga-deliver daw eh. Mahalaga rin anya ang pahayag ni Madriaga sa bank accounts na pinabuksan sa kanya kung saan umano't pinadaan ang milyong-milyong piso. Doon din magpapatunay na malapit talaga siya doon sa kanyang mga ngayon kalaban o kaya binubulgar. Kasi nga naman, sino ka ba naman ordinaryong tao pero daang-daang milyon ang dumadaan sa iyong bank account at pinapa-withdraw. Paglilinaw ng House Committee on Justice, walang state witness sa impeachment proceedings. He can be considered as blowing the whistle on the Vice President and her colleagues, no? Pagka umabot na tayo sa trial. Ang mga kumontra sa ilang pahayag ni Madriaga, pwede raw kusang humarap sa komite o kaya'y iharap sila ng bise bilang resource persons niya. Nakakabisbaya nga na ayaw pumaloob or sumali sa proseso ng Vice Presidente pero siya at ang kanyang kampo ay tuloy-tuloy naman ang pagbadat sa mga proceedings mismo. Kinumpirma naman ni Ridon sa Land Transportation Office ang mga sasakyang binanggit ni Madriaga na pag-aari niya, pati na ang mga ginamit daw niya sa pag-deliver ng pera. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29. Posibleng maisumite sa plenaryo ng komite ang committee report nito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa May 4. So hindi siya agad-agad maaprubahan. Magkakaroon pa talaga ng debate yan and there will be also time for other members to elicit answers from the chairperson. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Mga teknolohiya, kaalaman at kasanayan para sa mga negosyante ang tampok po sa 18th Philippine Food Expo 2026 na layong paunlarin ang food industry. Balitang hatid ni Darlene Kai. Ang umiiral ngayong krisis, malaking hamon sa kabuhayan ng mga gaya ni Leslie na gumagawa at nagbebenta ng mga kakanin sa Calamba, Laguna. Kaya raw sumali siya sa Philippine Food Expo para maipakilala ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinesell. Nagbukas sa World Trade Center sa Pasay ang 18th Philippine Food Expo. Nasa 300 exhibitors ang kalahok. Pupunta dito si Angela at Joanna na magkaibigang may negosyong baked goods. Definitely it's a big thing kasi you get connections and you get to have a feel of what's out there. Tampok din ang mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry, tulad ni Jan na nagbebenta ng packaging materials. We are hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Dito nga raw nakahanap si Angela ng supplier ng frozen calamansi juice para sa kanyang bake shop. You're forming a network of suppliers, business people like me, and I guess if you support them, parang iikot lang yung energies. May exhibitors din mula abroad gaya ng Malaysia, India, Vietnam, South Korea, Brazil, Japan at China. Sakto raw sa tema ng Food Expo 2026 na Feast of Philippine Flavors to the World. Maraming mga produkto na yung bago na na-promote natin. At the same time, yung mga dati namang mga produkto na kilala na na-export na natin, kailangan talagang tuloy-tuloy ang natin, ang suporta. Hindi lang para sa pagpapakilala ng produkto ang Philippine Food Expo dahil layon din itong bigyan ng espasyo yung mga nasa food industry para magkaroon ng mga karagdagang kaalaman at kasanayan na magagamit nila sa kanilang mga negosyo at propesyon. Narito ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology para magturo ng iba't ibang teknolohiya sa food business. Kunyari meron po silang mga pangangailangan na related sa mga food testing, maaari po matulungan ng aming institute ang kanilang business para dun sa mga testing na kinakailangan nila. For example, pag kailangan po nila mag-apply for mga FDA certifications. Mahalaga raw ang dagdag kaalaman mula sa mga eksperto lalo sa gitna ng krisis. Meron din tayo mga technological breakthroughs that we will be handled by the Department of Science and Technology. Ang Department of Agriculture ay meron ding tinatawag na investment forum. We really hope that we can ignite
and fuel the economy, especially at this time. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa kalidad ng hangin sa Metro Manila bunsod ng nasusunog na landfill sa Navotas at sa mainit na panahon, kausapin po natin si DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Yes, Yusek, batay po sa monitoring ng DENR, marami hong lugar sa Metro Manila ang may unhealthy, very unhealthy at actively unhealthy na air quality as of 9 a.m. po. Ano po ba ang assessment naman at ginagawa dito ng DOH? Opo, tama po yan. Ang impormasyon tungkol sa ating Air Quality Index ay nanggagaling sa DENR. Kami naman po sa Department of Health ay umaasikaso sa kalusugan ng ating mga mamamayan na sa mga lugar na apektado. Halimbawa po, nung Biyernes, nagpataho kami ni Secretary Herbosa sa Obando, Bulacan, kung saan binabantayan po natin yung mga trends kung saan nagpupunta. Naka-standby po ang lahat ng ating mga regional offices sa mga lugar kung saan kailangan mamigay ng ating N95 or KN95 mask. Lalo na po dun sa mga evacuation center kung saan pinakakailangan. I see. At para lang po sa dagdag kaalaman ng mga nanonood po sa atin dito sa Balitang Hali, ano ba yung effect ng haze sa kalusugan po ng mga tao? Opo, yun po kasing haze na sinasabi, ang pinakadelikado po dyan, yung tinatawag namin na PM 2.5. Ibig sabihin po, particulate matter 2.5. 2.5 kasi napakaliit niya. Mas maliit siya kaysa sa isang hibla ng buhok, 2.5 microns or less. Kapag nalanghap po natin ito po, pasok sa ating baga, maaari siyang pumunta dun sa alveoli kung saan naghahalo ang hangin tsaka ng ating dugo. Kaya maingat tayo sa ganyan. At the same time, Connie, yung pong mga may hika, yung mga may emphysema, at mga irritable yung kanilang hingahan, ito yung panahon na dapat talaga nag-iingat ka sila kasi mas lalo silang naaatake dahil dun sa kalidad ng hangin. Oo, at kapag pumasok po itong haze sa atin po namang katawan, may remedyo ba? Natatanggal ba yan? Anong po pwedeng gawin? Ang pinakamahusay ko talaga, Ma'am Connie, ay mapatay po yung sunog. Sabi nga namin dyan sa mundo ng public health at epidemiology, exposure ang tawag namin dyan. Kapag meron po tayo nakikita ng mga kemikal o mga bagay na nakakasama sa katawan ng tao, gusto nating maiwasan yung mga bagay na yun. So ang the best po talaga is mapatay natin yung sunog. Ngayon, kung hindi ko mapatay agad yung sunog, dapat yung mga lugar na apektado ay magsasara ng mga pintuan at bintana ang mga taong nasa loob ng bahay. At kung hindi ko kakayanin ng basta-basta sarado, magsuot nga po ng N95 or KN95 mask. Opo, Yusek, ito para dun sa mga nasa paligid lalo na ng Navotas, ngayong mga panahon na ito na nasusunog pa rin po at nagdudulot ng matinding usok sa paligid nila. At nakalanghap na nga sila. Anong po pwede mangyari? Pwede ba sila makadevelop po ng hika at iba pang, kumbaga, sakit, dala po ng haze? Yes, yung mga ating kababayan na mas malakas ng katawan, maaaring baka konting ubo or konting pagkahilo. Pero ang pinaka ating binabantayan ko, yung mga tinatawag na vulnerable, yung mga matatanda, tsaka yung mga bata, kasi yun yung mga mahihina ang baga. Pagka mahina po ang baga natin, maaari tayo magkaroon ng difficulty of breathing, pagkahirap sa pagkahinga. Opo. And then kapag ito over the next few days hindi pa rin nawala, yun yung ayaw natin mangyari yung epekto sa ibang sistema ng katawan kasama na ang cardiovascular system o sa puso. Yung bang paggamit po ng face mask, ano ho ang inyong payo? Kasi minsan yung iba talagang yun na lang ang ginagamit. Kailangan bang palitan yan every so often para maging effective pa rin po sa panangga dito po sa haze? Opo, una ho sa lahat, yung mga uri ng mask, the best pa rin talaga yung ating N95 or yung KN95. Pero kung wala ho noon, pwede rin nating gamitin yung ating medical mask kung talagang wala tayong access sa N95. Kung wala pa rin yun, tela na malinis na binasa ng tubig. Ngayon, yung usapin sa ating mga N95 at KN95, pwede naman hong i-reuse kasi hindi naman ho ito laban sa COVID-19. Hindi virus yung kalaban natin. Hindi tulad noon na kapag inulit mo ang gamit ng virus ay maaari kang ma-infect. So hindi naman ho ganyan yan. Pero again, the best is still kung may bagong mask tayo. Oo. Kailangan bang doblehin kung sakasakali ho yung ordinaryong face mask lang ang available po sa kanila?
Opo, yun po ang tinatawag natin na double masking. Kung yung ordinaryong face mask, 2 layer po okay na po yun. Saka siguraduhin natin na hapit dun sa paligid ng ating ilong at ng ating bibig kasi yun ang ayaw nating mapsukan ng ating haze. Okay, at ito naman ho, pag-usapan natin itong tumitinding init pa, no? Ano ho ang paalala ng DOH, lalo na ho sa mga nagtatrabaho natin sa labas? Opo, ngayon po talaga mainit, no, mataas ang temperatura, ang humidity. Importante yung ating tinatawag na hydration. Uminom tayo ng 8 to 10, 8 hanggang 10 na baso ng tubig kada araw. Ang katumbasan na yung 2.5 litro sa buong araw. Pwera na lang kung dinadialysis tayo. And Connie, yung oras na 9 a.m. hanggang 4 p.m. kung kakayanin ay umiwas tayo sa direktang sikat ng araw. Pero kung tayo ay construction worker, traffic aider na sa labas, magkaroon lamang ng mga pahinga, huwag dire-diretso at maglagay tayo ng pantakip dun sa ating balat. Alam po ng mga mga rider, yung meron silang long sleeves na cool and comfortable and light colored dapat. Okay, paalala, lalo na dun sa mga pre-existing conditions, para ho mas madetalye siguro, ano ba yung mga pre-existing conditions na yan na dapat silang magdoble ingat, lalo na sa panahon po na mainit ang panahon? Karaniwan, Connie, itong mga pre-existing conditions sinasabi, yung mga high blood, yung mga may sakit sa puso. Kasi kapag ganitong mainit ang panahon, tumataas yung ating stress dahil napakainit, no? At medyo yung cortisol na sinasabi na hormone ay tumataas. Maaaring mas tumaas ang ating blood pressure at kung di tayo maingat, lalo na kung di tayo naka-maintenance at di natin alam, maaaring mapunta to sa stroke o kaya atake sa puso. Kaya mas mabuti ho na una, alam natin ang kondisyon natin at kalawa, nag-iingat tayo, hydrate nga at iwas sa init sa panahong ito. Marami pong salamat sa inyo pong paggabay sa amin dito sa Balitang Hali. Salamat rin, Connie, at good morning. Yan po naman si DOH spokesperson Yusek Albert Domingo. Dahil sa matinding init, natutuyot na ang maraming pananim at ilang ilog sa bansa. Tuloy rin ang pagguba ng water level sa ilang dam, kabilang ang Angat. Ang pahayag dito ng mga water concessionaire sa Metro Manila sa Balitang Hatid ni Dano Tingkungko. Dahil ilang buwan nang walang ulan, natutuyo na ang mga tanim na mais at mani sa Dilasag, Aurora. Sa Ilagan, Isabela, napansin ang pamunuan ng Eco Park ng lokal na pamahalaan na bumaba ang level ng tubig sa ilog doon. Maging ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila, bumaba ang level ng tubig. Sa tala ng Pag-asa Hydrometeorology Division, ang lahat ng dam maliban sa Angat, Ipo at Lamesa mas mababa sa level na sapat para makapag-supply sa mga bahay at sakahan. Ayon sa Manila Water, bago pa ang tag-init, marami na silang inilatag na hakbang para mapanatili ang supply ng tubig at mataas na water pressure sa kanilang mga customer. Para mabawasan ang pagdepende lang sa Angat Dam para sa supply ng tubig, nagdagdag sila ng iba pang water source. Yung mga water sources natin ngayon are much more kesa yung mga dati. When you look at water resource management, this is a spectrum. At hindi ito a matter of supply management alone. Isang supply side at isang demand side. We're trying all our best to be able to find additional water sources. Payo ng Manila Water sa publiko, isa sa mga mahalagang hakbang ng pagtitipid sa tubig ang pagtiyak na maayos at walang tagas o sira ang plumbing system sa bahay. Sabi ng Maynilad na sumasakop sa West Concessionaire Zone sa Metro Manila, nagpapatupad din ito ng mga hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig sa kanilang nasasakupan. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA News. Confident and slay ang ilang Kapuso stars na rumampa sa ikatlong araw ng fashion show ng isang clothing brand. Kabilang sa rumampa ang magkaibigan na sina Never Say Die at pambansang Ginoo David Licauco. At The Secrets of Hotel 88 star Dustin Yu. Pati sina Wag Kang Titingin star Sofia Pablo, Allen Ansay at Michael Sager. At si Adamos Kelvin Miranda. Iflinex ng ilang Kapuso stars ang kanilang beach bodies, gaya ng magbestie na sina Michelle D at ang Master Cutter star Max Collins. Pati na sina Apoy sa Dugo actor Derek Monasterio at Royce Cabrera at TJ Marquez. Maladyosa rin si Gasini Ganados at Roxy Smith. Rumampa din sa runway ang iba pang sparkle stars gaya ni na MJ and Cabo,
Ralph Ñaco at Winston Stock. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Natagpo ang duguan ng dalawang lalaki sa isang condominium sa Tondo, Maynila. Ayon sa gwardya, ang isa sa mga lalaki ay natagpuan sa hallway ng ikawalong palapag at hinihinalang pinaghahampas ng martilyo sa ulo. Buhay pa raw ang biktima ng datna nila ngunit pumanaw rin kalaunan. Habang ang isa natagpuan naman sa ground floor ng gusali. Sinubukan siyang isugot sa ospital ngunit hindi na umabot ng buhay. Sabi ng mga otoridad, nasa iisang unit ang dalawang lalaki bago sila namatay. Hindi raw malinaw ang kanilang relasyon dahil hindi rin sila kilala ng mga gwardya at magdadalawang linggo pa lang silang nakatira sa unit. Iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamunuan ng kondo. Arestado sa Cabanatuan, Nueva Ecija ang isang dating barangay tanod sa Tanay Rizal dahil sa panggagahasa umano sa kapwa niya tanod nitong isang taon. Base sa investigasyon, ginawa ang krimen habang parehas na on duty ang dalawa. Nagsumbong ang babaeng tanod sa mga otoridad. Maring itinanggi ng akusado ang paratang anya, may relasyon sila. Hindi rin daw siya nagtatago, kaya kinasuhan anya siya ng babae dahil tumigil na siyang makipag-usap. Walang pahayag ang babaeng tanod. Nakadetain na ang akusado sa Tanay Municipal Police Station Custodial Facility. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos mabangga at pumailalim sa isang multi-cab van sa San Fernando, Cebu. Base sa investigasyon ng pulisya, tumatawid ang 51 taong gulang na biktima ng mabangga ng van sa barangay Pitalo. Wala sa pedestrian lane ang biktima. Ayon sa driver, huli na nang mapansin niya ang tumatawid na babae. Dead on arrival sa ospital ang babae. Nakipag-areglo ang asawa ng biktima sa driver ng multi-cab van na nangakong sasagutin ang mga gastusin. Huli kamang dalawang skydiver na may hawak na mga watawat habang naglalanding sa isang stadium sa Virginia sa Amerika. Ligtas na nakababa ang isang skydiver habang ang isa tumama at sumabit sa scoreboard sa gitna ng isang college football game. Naibaba siya nang dumating ang emergency crew na may dalang aerial ladder. Ayon sa Virginia Tech, walang tinamong sugat ang skydiver. Nagpaliwanag na sa National Police Commission ng pulis sa viral video ng banggaan ng isang PNP coaster at EDSA carousel bus. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, matapos magbanggaan ng isang passenger bus at coaster ng PNP sa EDSA bus carousel at ipatawag ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan ang sangkot na pulis, humingi ng pasensya si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico sa nangyaring aksidente. Nabatid na pupuha sana siya ng pasahero para sa libreng sakay ng pulisya kaya pumasok sa EDSA busway. Ikinuwento naman ang bus driver na si Jesse Solidad sa Napolcom ang nangyari matapos na aksidente na kinasasangkutan nga ng PNP coaster sa EDSA. Sabi naman ng uploader na si Marian Ramos, kinuna nila ng video ang nangyari matapos ang banggaan dahil nagsisigawan na raw ang bus driver at sangkot na pulis. Git naman ni Bredico, labis ang kahiyang inabot niya, pamilya at mga klase dahil sa mga negatibong komento na natanggap niya sa social media. Ayon kay Napolcom Vice Chairman Calinisan, nagsasagawa na sila ng motu proprio investigation laban sa pulis. Isang malaking kahihiyan daw ang ginawa ng alagad ng batas. Sana raw ay nagpakumbaba na lang at humingi ng pasensya ang pulis sa nangyari. Pinagpapaliwanag din ng Napolcom ang traffic sector na nag-imbestiga sa aksidente na kinasasangkutan nga ng bus at isang PNP coaster. Nakalagay daw sa report na may amicable settlement na pinasinungalingan naman ng bus driver. Tinawag pa na bogus report ni Calinisan ang report ng traffic sector 3. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Nalimas ang mahigit 50,000 pisong laman ng e-wallet ng isang senior citizen sa Escalante Negros Occidental. Kwento ng anak ng biktima, may isang lalaking nagpa-cash in sa e-wallet sa kanilang tindahan. Sinabi raw ng customer na wala siyang natanggap na OTP o one-time password kaya hiniram niya ang cellphone ng biktima para daw kunin ang reference number. Napag-alaman nila kalaunan na nilink pala ng lalaki ang e-wallet ng senior citizen sa isang online shopping app. Sa loob lang daw ng 2 araw, nilimas ang laman ng e-wallet. Inireport na sa pulisya ang pagnanakaw.
Payo ng PNP Anti-Cybercrime Group sa e-wallet users, huwag ipagamit ang inyong e-wallet account sa ibang tao. Huwag ipamigay ang inyong one-time password. Iwasang pindutin ang mga kahina-hinalang links at laging i-log out ang inyong e-wallet account pagkatapos gamitin. Mainit na balita, nagbigay ng update si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga tungkol kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nasa custody pa rin ng Czech Republic matapos maaresto nitong nakaraang linggo. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Hindi pa rin maibabalik agad-agad sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico kahit nakadetain siya sa Czech Republic ayon sa ilang international law experts. Paliwanag ni Attorney Melissa Loha, ang magagawa lamang daw ng Pilipinas ay pakiusapan ang Czech Republic na i-deport si Ko kung totoo ngang may European passport ang dating kongresista. Pwede pa rin daw yan iapila ni Ko. Mapapadeport lamang si Ko kung papabor daw ang Czech government sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ng isa pang international law expert na si Attorney Rodel Taton, posible rin ang extradition dahil maayos naman daw ang ugnayan ng Pilipinas at Czech Republic. Ang problema, walang extradition treaty ang dalawang bansa at mas lalong matatagalan yan kung mag-a-apply si Ko ng asylum. Wanted si Ko para sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Dati nang itinanggi ni Ko ang mga akusasyon. Mismong tatay nila ang pumatay sa 7 bata sa mass shooting sa Louisiana sa Amerika. Ayon sa pulisya, natagpuang walang buhay ang mga bata sa kanilang bahay. Isa pang minor de edad ang nasawi habang tinatangkang tumakas. Matapos ang pamamaril, tumakas ang gunman gamit ang kinarnap na sasakyan. Hinabol siya at napatay ng mga pulis. 2 babae naman ang ginagamot sa ospital matapos ding barilin. Isa sa kanila ang misis ng gunman. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Itinuturing nila yung bilang insidente ng domestic violence. Balik po tayo sa balita sa bansa. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang emergency landing ng isang eroplanong mula Dumaguete, Negros Oriental papuntang Maynila. Sabi ng CAAP, nag-emergency landing kahapon sa Iloilo International Airport ang eroplano dahil sa pressurization issue. Sa kuha po sa loob ng eroplano, ibinaba ang oxygen masks para sa mahigit 100 pasahero. Ayon sa CAAP, maraming pasahero ang humiling ng medical assistance pagbaba ng eroplano. Maayos na raw ang kanilang lagay. Patuloy na iniimbestigahan ng CAAP ang insidente. Sinisikap ang kuna ng pahayag ang airline ng naturang eroplano. Mala-concert ang vibes ng first fan meet ni PBB Celebrity Collab 2.0 Kapuso Second Big Placer Heath Hornales. All out ang support ng fans. Nagpakilig si Heath sa kanyang music performances kabilang ang ilang sinulat niyang kanta. Ipinakita rin ng Fighting Prince ang kanyang husay sa Filipino martial arts gamit ang arnis. Nagkaroon din ng moment ang ilang fans ni Heath on stage para makapagbigay ng mensahe. Dinededicate ko po ito sa mga fans ko po and lahat po sa mga supporters ko dahil this is a Thanksgiving event po para sa kanila and I want to give back the support that they gave me po. Si PBB Celebrity Collab Season 1 Kapuso Second Big Placer Will Ashley nag-celebrate ng kanyang 9th anniversary sa showbiz kasama ang fans. Game si Will na hinarana ang kanyang fans at nagpa-picture. Sobrang nakakatuwa po, sobrang happy ako, sobrang blessed and sobrang grateful ako sa kanila kasi grabe, kitang-kita ko yung efforts talaga nila simula nung una. Simula nung
Ilang taon pa lang ako, 13 years old, 14. Hanggang ngayon talagang hindi nagbago. Nandito pa rin sila. Napapanood si Will sa The Secrets of Hotel 88 sa GMA Prime. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. All in sa preparation ngayong tag-init ang isang grupo ng magkakaibigan sa kanilang beach trip. Hindi kasi basta food lang ang kanilang baon, kundi pati posing inspirations. Ayan, over po sa pa-reference ang grupo ni na newskeeper Nior Luega na may pa-print out ng iba't ibang pose para po sa kanilang photo op. Kwento ni Nior, bago ang kanilang outing sa Bagak Bataan, nag-compile sila ng mga reference para hindi mahirapang mang-post at mag-picture on the spot. Sumakses naman sila dahil kabog. Ayan yung mga resulta. Hirit tuloy ng ilang netizens, pa-copy naman ng file. Ang video may mahigit 11.7 million views na online. Trending! Kakatuwa naman kasi ready sila Oo nga. sa pa-success. Naku, baka may mga kumontak na sa kanilang mga brand. Oo, why not? Di ba? Ang galing. At nag-enjoy na, sumakses pa sa photo op. Correct. Ayan, kapag may mga kumontak sa inyong brand, ha? Paalam nyo dito, matitrending ulit kayo. Oo, double success yan. Yan po ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.